ito na nga guys ang toys na re-review natin for today. This is the YOLO Park Wave 1 AMK series. Bago tayo mag-start, makikita nyo naman kung kanino nang galing ito. Nandiyan pa yung mga pirma niya sa boxes niya. So special shout out kay Sir Ralph Sifa sa pag-send niya nitong mga kits na to para daw reviewin natin dito sa channel natin. And of course, syempre guys, supportahan niyo na rin si Sir Ralph. Like and follow niyo yung Facebook page niya and subscribe kayo sa YouTube channel niya. If you want to see yung review natin ng specifically YOLO Park Transformers na mga model kit na Wave 1, check nyo na lang yan dyan sa channel natin. Pero this time kasi, itong mga YOLO Park na to is lahat customized na by Sir Ralph. So yun ang magiging main focus ng review natin for today. So, i-check muna natin dito yung mga accessories na kasama din niya. First is nandito yung mga doors ni Bumblebee. Pagkaka-customize dito ni Sir Ralph, magkaibang-magkaiba. So, hindi siya yung symmetric na kung ano nangyari dito, ganun din ang mangyari sa kabila. As you can see guys, ayan no, may mga tama pa ng bullet. No, even dito, nilagyan pa rin niya talaga ng paint. Rustic yung effect na ginawa dito kay Bumblebee. Yun ang pinaka-essence ng design. Madumi siya dapat. Rustic, luma, hello. Ano pa bang kailangan natin i-explain doon? Nandito yung open palm. Accessories naman na daliri na kamay ni B. So, maayos yung pagkakagawa ng parang splatter ng kalawang. Ganyan naman talagang effect ng isang kalawang. Hindi siya yung parang makikita mo yung hagod talaga ng brush. Even dito sa mga fingertips ni Bumblebee. Oh, di ba? Ang ganda, ang ganda. And then, ito pa yung isang set ng hands. Yan. So, halos same lang din. Ganda ng pagkaka-rusty. Then, punta na tayo dito sa ating main figure na si Bumblebee. Yan. Check natin yung details niya. Ang pinaka nagustuhan ko dito talaga is yung ginawa niya doon na effect sa mata. So, sa malayo, akala mo talaga may ilaw, may LED sa loob mismo. Pero no. Siyempre, paint lang talaga yan. So, puro mga brush strokes lang. Then, even sa face. If you will look dun sa face niya, may mga tama din ng kalawang. Even dito sa ears niya. Okay. May malaking tama dito si B. And then, may mga small details pa siya dun na yellow. I think for me naman, dito, sa part na to, I think mas okay instead of yellow, medyo bronze ang ginawa or something na different kasi syempre malaki na yung part ng yellow ni B, so naglagay ka ng details na yellow din, medyo na malaki ang naaagaw sa kanya ng mga malalaking part na yellow. Okay, another battle damage dito ni B, nice. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito kay Bumblebee talaga yung mga kalawang effect, di ba? Yung rustic effect, even sa gulong hindi na nakapag tire black si Bumblebee. nice, even sa likod, yung details siya sa likod. Ayan, ganda no, kalawang effect. Okay, so yan ang details ni B. Next, we have here naman si Optimus Primal. I-check naman natin yung mga details niya sa kanya accessories. Wow! Dito kasi kay Primal, ang ginawa naman ni Sir Ralph dito is more on holographic yung effect na nilagay niya kay Primal. Kaya yung pinaka art style niya is parang may highlight, di ba? And may mga lines ng blue sa mga corners. Pag sinundan mo yung mga lines ng blue, makikita mo na yun talaga yung mga line mismo nung figure natin. And then may mga highlights din siya na ginawa doon na yellow. Ang mapapansin nyo dito is that doon sa line niya, gumamit siya ng white, diba? Solid white yan na nilagyan niya ng stroke din. Ang magiging effect nun is that parang may shining, shimmering, diba? Parang umiilaw talaga. And next, we have here sa hands naman, accessories. Ganun din yung effect na ginawa dito ni Sir Ralph. Grabe ang tiyaga, ang tiyaga. It takes a huge patience para magawa mo yung ganyang klaseng effect. Alam niyo ba kung gaano kaliit yan? Kada isa talaga nilagyan ni Sir Ralph. Napaka-tiyaga ni Sir Ralph na isa-isahin yan. As an artist din, alam ko kung gaano kasakit to sa kamay or gaano kasakit to sa likod. Minsan kailangan mo talaga siyang isa-isahin. Another set dito ng kamay ni Primal. Yan. May pagka-weather din yung effect din. May mga touch ulit ng yellow na accent.
and highlight na white. And last accessories here, we have yung alternate face ni Primal. Dito naman sa mata, I think for me lang mas maganda kung ginawa dito ni Sir Ralph. Yung loob mismo ng mata, not the eyeball yung pinaka-loob lang na nagsusurround dun sa eyeball, talagang black ang ginamit. Since black ang ginamit niya, tapos lalagyan niya ulit yan ng parang highlight doon na tuldok, masaangat talaga yung mata. Kasi here, parang kung ano yung primer na blue na ginamit niya, yun na rin ang ginamit niya doon. Okay? That's why, again, parang humahatak lang. Kasi ito na yung primer. Nakikita ng mata mo na yun yung primer niya na blue. So since magre-reflect yun doon na parang same lang na blue, parang hindi siya nagkakaroon ng ganun kalaking emphasis lang. Pero still, galing pa rin kasi ang diliit ng mga details na yun para lagyan mo ng brush stroke na yan. And moving right along, nandito na si Optimus Primal. Check natin yung details. Galing Grabe Kala mo talaga holographic yung effect niya. Ang galing lang idea din. Ang galing idea. Kasi remember guys, ang pagiging creativity is not just about on how you execute. Ang isang creative process, nag-start yan lahat sa isang idea. Sa idea pa lang. So dito pa lang kay Primal, yung idea dito ni Sir Ralph, talagang papawaw ka na. And then dadagdagan mo pa nung execution niya, kung paano niya in-execute yung mga small details na yan. Talagang mabibilib ka. Na-appreciate ko talaga yun, yung mga highlight na white na yan. Galing. Even dito, kita nyo, lumabas yung details dito ni Primal dahil doon sa dry brush effect na ginawa ni Sir Ralph. So, ang galing. Even doon sa pinakaloob talagang inisa-isa. Ang tiyaga mo talaga, Sir Ralph. Nice. Very, very nice. Oh, okay So, dito kay Primal, I think okay lang din. As in lahat, parang yun ang naging blue na primer niya. Kasi ang effect niya parang holographic nga siya. So, parang magiging isang kulay talaga siya. The whole Primal itself kasi is holographic. So, overall, nag-complement yun. Yung blue na kulay na yun sa kanya. So, ang galing Ganda, guys. And lastly, we have here naman si Optimus Prime. May letter pa din sa atin si Sir Ralph. Sabi niya, thank you Pinoy Toy Review. And syempre, check muna natin yung details niya dito. 2 kamay lang ang kasama niya. And mapapansin mo, magkaiba sila ng kulay. Yan. So, isa is may pagka-pinkish na. Yung isa naman is may pagka-bluish na. And then, may mga accent din na color na yellowish. Okay. Again, yung patience nung pagkaka-detail dito ni Sir Ralph talagang amazing. Kakaiba! Oh, nice! So dito, blue and pink, pero pag binaliktad mo is pink and blue naman siya. Oh, nice! Galing Okay. Kaya nga, let's move right along na dito kay Optimus Prime. Yun, kaya pala ganun yung color nung sa kamay niya. Kasi dito kay Prime mismo, color blue. Diba? Wala yan hindi yan sa ilaw ko. Hindi ako naka-color light ngayon. Mga regular light lang white and warm white. Pero this one, color blue si Prime as you can see. Pero pag hinarap mo siya dito, oh no! Color pink naman si Optimus Prime. Wow! Galing! Pero ang galing, di ba? Ang galing nung effect na yan. Again, sabi ko sa inyo, magi-start ang creativity nyo, start yan lahat sa idea. Maraming magaling mag-custom. Maraming marunong mag-custom. Maraming alam yung ABC ng pagko-custom. But it will all boils down kung ano yung idea mo sa pag-custom mo ng specific toy na yon. And kung maniningil ka sa pag-custom ng mga toys, part yon sa sinisingil mo. Yung idea pa lang. So, let's check na itong details dito ni Prime. Galing, Galing. Although sa eyes, medyo crucial talaga sa akin pagdating sa eyes. Kasi eyes is where you will look yung certain toy or yung painting or any artwork na may mata. Yung mata, tiningnan ko and then parang nangusap sa akin yung mata. For me, that's one of the goal ng mga eyes. Kaya for me dito naman sa mata, I wish sana ginawa pang mas white. Parang feeling ko mas aangat Mas aangat yung eyes dito ni Prime kung solid white yung ginamit doon ni Sir Ralph rather than yellow din. Yung mga ibang details na dito, yellow na. Ganda ganda ng mga details nyo. Pero ayun nga, yung yellow details niya, nilagay niya na yan dyan. So ang mangyayari niyan, pag tinignan mo yung eyes niya, kahit alam mong color yellow din siya, kita naman, pero still, may ibang parts na kasi ng yellow. For me lang naman, that's just my taste pagdating sa mga eyes. Dapat yung mata talaga is pinakaangat sa lahat for me. Lalo na dito kay Prime, masyadong malalim yung part na yon sa mata ni Prime. That's why dark na yung area, tapos pinakain pa ng shadow. Kaya mas maganda for me, naisip ko na mas
aangat yata kung solid white ang nilagay. May PTR pa dyan, syempre. Galing. So, inisa-isa niya talaga yung mga tornilyo ni Prime. Napaka-solid. Isang part din kasi na mahirap pag magkakostom ka ng toy, yung mga part na natago. Kasi mahirap na pinturahan yung tago na nga di ba? Ayan no, even dito. Oh, nice. Ang galing talaga yun. Na-amaze ako na dito, tinitingnan natin details, tas blue, di ba? Biglang nagbabago. Parang nagugulat din ako na, teka, ibang laruan na yata yung hawak ko. Ang galing Ayun, no? May 20 pa dito. 10, 24, 20. Okay? Kasi ito, dito daw, nilagay naman ni Sir Ralph yung first upload di Pinoy Toy Review sa channel natin. Yan. That is October 24, 2020. Yan yung first upload ko sa Pinoy Toy Review. Tapos may pirma pa niya, 2023 RC. Ganda, grabe. Yung side niya, yung tagiliran niya, napaka-solid nito. Ito na ang Transformers Rise of the Beast, Optimus Primal, Bumblebee, and Optimus Prime by YOLO Park Wave 1, custom by Sir Ralph Cifra. How about you guys dito sa set na to? Sino ang pinaka nagustuhan nyo custom niya? Ito bang si Rustic Feels ni Bumblebee? Itong holographic feels ni Primal? Or itong changing color niya na Optimus Prime? Ang galing yun! Magkapantay sila no? Pero pagkausap niya si B, nagbabago din siya ng kulay. Ang galing! Ang galing talaga! Grabe! Of course, syempre ako bias. Bias na agad. Dito ako kay Optimus Prime. May PTR So, dyan tayo. Woohoo! And if you want to know more about sa mga custom YOLO Park nito, follow nyo tong live video naman na kung saan kausap natin mismo si Sir Ralph.